God is good! All the time. And all the time, God is good. hindi rin po makukumpleto ang ating gawain, hindi po tayo magbibigay sa ating Panginoon po. Ano? Amen po ba? Amen. Kaya tinatawagan ko na po ang ating kapatid na si Bro Salvi Cuadro. Praise God. Thank you, Lord, sa iyong mabuting salita na hinatid sa amin sa pamamagitan ng aming Pastor Oscar. Tunay na yun ang tinuro ng ating tatay. Magkakaroon tayo ng power kapag ang banal na espiritu ay sumaatin. Ngayon naman po, ay dadako naman po tayo sa pagbibigay. Kung kanina nakinig tayo ng salita ng Diyos, kumukonekta yun sa atin sa knowledge and wisdom of God. Ngayon, kukonekta naman tayo sa blessing ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Amen. At ang ating pong verse, ayan po nandyan, hango po yan sa Luke, chapter 16, verse 10 to, ano po yan, to 12. Mas kompleto po hanggang 12. Pero ayan po yung pinaka-kuhan. Ang sabi po dyan, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. At ang taong madaya sa maliit na bagay ay magiging madaya rin sa malaking bagay. Amen po? Amen. At ituloy natin sa 11, sabi po sa 11, kung kayo nga'y di naging matapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At sa 12, at kung di kayo naging matapat sa kayamanan ng iba, sino sa inyo ang magbibigay sa inyong sarili? Amen po? Amen. Amen. At yun, sabi nga ng ating tatay, kailangan hingin natin una ang presensya at gabay ng ating Panginoon through prayers. Tayo po ay panalangin. Praise God. Hallelujah, Lord. Pinupuri, sinasamba, pinasasalamatan ko po kayo, aking Ama, sa patuloy na buhay, Lord, sa iyong dakilang pagmamahal, sa pribileyo at pagkakataon, Lord, na ako iyong gamitin, Lord, upang ihirap ang iyong salita, Panginoon Lord God. Lord, kayo po ang magsalita, Panginoon Lord God. Kayo po ang magturo, Panginoon Lord God, ng iyong salita, Panginoon Lord God, na kung saan, Panginoon Lord God, ito ay magiging daluyan, Panginoon Lord God, ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon Lord God. Lord, ituro niyo po sa amin, Lord, kung paano magkaroon ng pusong mapagbigay, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon Lord God, sa buhay. Kayo po ang maghari sa aming buhay habang kami nabuhay. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Lord. Yun. Sino po ba ang nag-struggle about sa financial? Siguro po, lahat naman nakaka-relate dito. Ano po, sa pagdating sa financial talaga, kumbaga, yung sahod natin dumadaan lang sa palad natin. Sabi nga, yung mga kwento ng mga OFW kalimitan, palaging resibo na lang yung natitira pagdating ng sahod. Pinadadaan lang talaga sa kamay, di ba po? Ayun. Pero, yun, sabi doon sa word, kailangan nating maging matapat. Tinuturo doon yung pagiging matapat sa mga kaloob dito sa lupa. At para pagkalooban tayo ng kayamanan na kung saan ito ay yung kayamanan na nagmumula sa kaharian ng Diyos o kaya yung heavenly treasure, sabi nga po. Bago tayo magkaroon nito, kailangan itama muna natin yung ating puso, di ba po? Tulad ng tinuro sa atin ng ating tatay, Oscar, na yung Holy Spirit, kailangan munang manahan sa atin. Paano manahan yung Holy Spirit sa atin? Kung hindi malinis yung atin, kailangan natin maging malinis yung puso natin, yung motibo natin. Dito naman sa pagbibigay. Mananahan yung Holy Spirit sa atin dito kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Na ang Panginoon lamang ang nagbigay sa atin ng lahat ng ating tinatangkilik. Di ba po? Nilikha niya tayong wala. Kumbaga, tapos ibinigay niya sa atin ang lahat. Ayun, kailangan lang
tayo dito sa pagbibigay, magkaroon tayo ng tamang motibo. Who want to receive heavenly treasure? Sino po ba ang gusto ng makatanggap ng heavenly treasure? Amen. Lahat naman po, ayan po yung pinaka-goal natin, di ba po? Ang tanggapin yung pinangako ng Lord ng pagdating ng panahon. Sabi po sa Matthew chapter 6, Matthew chapter 6 verse 29. Wala yung slides ko ng Matthew. Matthew 6:29. ayun, chapter 6 verse 19 to 21. Ang sabi, do not store up your treasure on the earth, where the moths and vermin destroy, and where thieves break and steal, but store up yourself treasure in heaven, where the moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where is your treasure, there is your heart will be also. Amen po? Kaya kung saan nakatuon yung ating puso, ayun yung nandun yung ating kayamanan. Kaya ituon natin ang ating puso, itama natin yung ating motibo sa mga makalangit na gawain. Yung pagbibigay, yung pagsunod sa commandment ng ating Panginoon, pagsunod sa kanya mga tagubilin. Who want to be blessed? Sino po ba ang gustong pagpalain? Lahat naman po tayo gustong pagpalain, di ba po? Ayan naman po ay matatagpuan natin sa Acts chapter 20 verse 35. Remember the word of Jesus that Himself said, it is more blessed to give than to receive. Mas pinagpapala po yung taong mapagbigay kaysa hindi nagbibigay. Amen po ba? Amen. And who want to be victorious? Sino po ba ang gustong maging matagumpay sa laban ng buhay? Di ba po lahat naman tayo? Yun yung pinaka-goal natin, ang pinaka-aim natin. At yun ay nabanggit na ng ating Tatay Oscar sa John 14:6. Magiging matagumpay tayo only in the name of Jesus. Because yun nga sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya yun, ano po ba ang ating motivation sa pagbibigay? Kailangan po magkaroon tayo ng magandang motibasyon sa pagbibigay. Sabi nga, pag nagkaroon tayo ng magandang motivation, malalaman natin kung ano ang mission natin sa buhay. Sabi ng ating Pastor Imer, mission. At magkakaroon tayo ng vision. Magkaroon tayo ng naging vision, siyempre, maipapasa natin to sa ating mga susunod na generation. At pag maganda ang ating vision sa buhay, gaganda yung ating buhay. Dadami tayo dito kasi gagayahin tayo ng iba eh. Sasabihin nila, maganda yung buhay ng mga TCFIM doon na. So, magmumultiply tayo, magkakaroon tayo ng multiplication. At pagkakaroon ng multiplication, dadami ang ating population, sabi ng ating pastor nila. Di ba po? Kaya, kailangan natin i-duplicate yung mga tao na pinagpapala ni Lord. Kaya yan si Pastor Emel, dapat natin i-duplicate. Kaya gusto ko siyang i-duplicate kasi bakit? Pinagpala siya, di ba? Sa pagpapagamit niya ng kanyang buhay kay Lord, sa pag-preach ng mga salita ni Lord, ano na lang siya ngayon, pag-biyahe-biyahe na lang siya, ayaw niya nang bumalik sa Saudi, pero wala siyang magawa kundi bumalik sa Saudi kasi yun yung provision na pinagkaloob sa kanya ni Lord. Amen. Amen? Kaya, para magkaroon tayo ng provision, kailangan ayusin natin yung ating motivation sa pagbibigay kay Lord. At pag maayos ang ating motivation, iyan ang magiging dahilan kung paano tayo magkakaroon ng salvation. Di ba po? Amen. Kaya, yung pagbibigay, hindi natin to dapat kalimutan. Tandaan natin na yung motivasyon ng mga unang pinagpala ni Lord, ng mga unang tao sa Biblia, ay nagbubuhat sa ikapo. Di ba po? Yung pagbibigay ng ikapo sa lumang tipan, ayun yung naging dahilan kung bakit sila pinagpala ni Lord. Sino po ba unang sa Genesis, si Cain?
di ba po, siya yung nagbigay ng the best kay Lord. Kaya mas nagustuhan ni Lord yung alay niya. Si Abraham, ano na po ang kanyang inalay? Di ba po yung kanyang anak? Iaalay niya yung kanyang anak. Pero, ayun talaga yung faithfulness ni Abraham sa ni Jacob. Ayun yung mga dapat nating tularan at motibasyon na magkaroon tayo. At nang dumating si Jesus Christ, hindi inalis ni Jesus Christ yung mga lumang kautosan na yan, kundi dapat natin ipagpatuloy. Kasi ayan yung nagiging dahilan kung bakit niya pinagpala yung binigyan niya ng mga promise. Sino bang binigyan ng promise? Di ba si Abraham? Ang iyong lahi ang magiging lahi kasi tulad ng dami ng bituin. Kaya naging faithful naman si Abraham sa pagsunod sa kanya. Kaya tayo din, gawin natin ito para yung pagpapala na ginawa ng mga tao nung mga nakasulat sa Bible, ay maranasan din natin yung pagpapala na ipinangako ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya yon, tayo na po ay magbigay para patuloy tayong pagkatiwalaan ng ating Panginoon ng mga makalangit na yaman na nakahandang ibuhos para sa atin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Sino na yan? Give and it will come back to you. Goodness sure, press down, shake it together, running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give and it will come back to you. Goodness sure, press down, shake it together, running over. It will come back to you when you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Panalangin po natin ang kaloob ng bawat isa. Yes, Lord, once again, Panginoon Lord God. Salamat, Lord, sa iyong biyaya, Panginoon Lord God. Salamat sa iyong patuloy na gabay. Salamat sa iyong patuloy na pagmamahal sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God. Kayo ang nagsusustain, Panginoon Lord God. Kayo ang nagpo-provide, Lord, ng lahat sa aming buhay, Lord. Through your Son, Jesus Christ, Panginoon Lord God. Patuloy na kayo ang gumabay sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God. Patuloy na kami turuan, Lord, kung paano sumunod sa iyo, Panginoon Lord God. Sa iyong mga utos, Panginoon Lord God. At kalakip nito, Panginoon God, kami naniniwala, Lord, sa iyong mga pangako, Lord, na hindi niyo kami pagkukulangin, Lord, sa aming mga pangangailangan, Panginoon Lord God. Physical man ito, Panginoon Lord God, spiritual, Panginoon Lord God. Sa iyo namin tinataas, Lord, ang lahat sa aming buhay, Lord. I pray, Panginoon Lord God, na patuloy niyong pagpalain ang buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God. Ang mga kumpanya namin pinapasukan, Lord, kayo ang patuloy na magpala, Panginoon Lord God, upang maging patuloy itong daluyan ng pagpapala patungo sa amin, Lord. Lord, patuloy na kami bigyan ng pusong mapagmahal, Lord, mapagbigay, Panginoon Lord God. At Panginoon Lord, bless niyo po ang halagang ito, Panginoon Lord God, na magamit lang po, Panginoon Lord God, for the furtherance of your kingdom, Panginoon Lord God, dito sa lupa, Panginoon Lord God. Bless, Panginoon Lord God, ang buhay ng bawat isa, mga nagbigay, Panginoon Lord God. Ang mga tao na rito, Panginoon God, mga kapatiran, at ang mga minamahal namin dyan sa Zoom, Panginoon God. Lord, kayo patuloy na maghari sa aming buhay habang kami nabubuhay, Panginoon God. Salamat, Panginoon Lord God. Sa iyo lamang po ang matas na papuri, pasalamat at pagsamba. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Lord.